Nagpasya si Vladimir Putin na di nadadalo sa summit kay Trump sa Budapest dahil direkta nang sinabi sa Europa na kung lilitaw ang eroplano ng diktador ng Russia sa kanilang himpapawid, pipilitin nila itong mag-landing at aarestuhin si Putin at dadalhin siya sa korte sa Hague. Nagbabala ngayon ang Warsaw kay Pangulong Vladimir Putin ng Russia na huwag dumaan sa himpapawid ng Poland papunta sa pulong kay Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos sa Budapest. Ipinunto nila ang posibleng pangangailangan na ipatupad ang internasyonal na warrant of arrest sa ganitong sitwasyon. Naglabas kamakailan ng pahayag ang mga lider ng Europa at si Vladimir Zelensky na iginiit ang pangangailangang tiyakin ang pinakamalakas na posisyon ng Ukraine bago, habang at pagkatapos ng mga pag-uusap. Dahil naniniwala silang walang balak itigil ni Vladimir Putin ang digmaan, kailangang dagdagan ang presyon sa Russia at gawing panimulang punto ng negosasyon ang kasalukuyang linya ng hukbong Ukrainian at Russian para sa mapayapang pag-aayos. Kaugnay nito, nagsimula nang umiwas ang Kremlin at pinapatagal na ang oras para sa negosasyon nina Trump at Putin at nagpapahiwatig na baka dapat ilipat ang pagpupulong mula Budapest papunta sa ibang bahagi ng mundo. At ngayon, nalaman na natin na 26 sa 27 bansa ng European Union ang nangakong lalahok sa espesyal na tribunal para sa krimen ng agresyon ng Russia laban sa Ukraine. Aling bansa kaya ang tumutol? Baka mahulaan nyo na. Ako si Alexi Pechi. Ika-21 ng Oktubre ngayon. Talakayin natin ang paksa ng sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Doon kami nagpo-post ng mga balita agad-agad kapag may bagong impormasyon. At mga kaibigan, kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Nakasulat doon. Suportahan ang channel ni Alexi Pechi. Pumili kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Kung lilipad si Vladimir Putin papuntang Hungary para sa pagpupulong kay United States President Donald Trump at dadaan sa Poland, mapipilitang maglanding ang eroplano at aarestuhin siya base sa utos ng International Criminal Court. Ang matinding pahayag ay mula kay Radoslaw Sikorski ng Polish Ministry of Foreign Affairs. Narito ang kanyang sinabi, hindi namin matitiyak na hindi uutusan ng isang independenteng hukuman ang gobyerno na pigilan ang eroplano para dalhin ang pinaghihinalaan sa korte sa Hague. Alam ito ng panig ng Russia, kaya tiyak na gagamit ng ibang ruta ang eroplano ni Putin. Kapansin-pansin na ang mga autoridad ng Bulgaria ay nagbigay na ng pahiwatig na handa silang magbigay ng air corridor para sa paglipad ng eroplano ng diktador ng Russia papuntang Europa. Ngunit dito, kailangang lumipad ni Putin sa Dagat Itim. Sa ganitong kaso, tingin ko lahat ng Ukraino ay magdadasal na sana'y maabot ng long-range na armas ng Ukraine ang eroplano ni Vladimir Putin. Kaya maghahanap pa ng mas paikot na ruta ang Kremlin, ngunit dito nagtatapos ang kanilang pagkataranta. Doon, napag-usapan na dapat idaos ang pagpupulong ni Putin at Trump, halimbawa sa Dubai. Dahil sa Moscow, gumawa ng bersyon na nang malaman ng British intelligence ang pagpupulong ni Trump at Putin sa Budapest, agad nilang pinadala ang mga ahente para likidahin si Vladimir Putin habang nagaganap ang summit. Nagkasundo sina Trump at Putin na magkita sa Budapest matapos mag-usap sa telepono noong Oktubre 16. Kalaunan, sinabi ng pinuno ng Belarus, si Ginoong Doma, na maaaring maganap ang summit sa loob ng susunod na 2 linggo. Tiniyak ng Hungary na sa kanilang bansa, hindi manganganib na maaresto ang Pangulong Ruso ayon sa utos ng International Criminal Court. Ayon kay Peter Sciarto, pinuno ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Hungary. Tatanggapin namin si Vladimir Putin dito. Sisiguraduhin ang matagumpay na negosasyon at makakauwi siya pagkatapos. Kasabay nito, si Sciarto. Binigyang diin na hindi ikokonsulta ng Budapest sa mga kaalyado ang pagbisita ni Putin dahil ang Hungary ay isang soberanong bansa. Pagkatapos nito, ipinahiwatig ng pinuno ng Bulgarian Ministry of Foreign Affairs na si Georg Georgiev na handa ang Bulgaria na payagan ang Pangulo ng Russia na lumipad sa kanilang teritoryo para makipagkita kay Donald Trump. Ngunit dito, nais kong bigyang diin kung gaano kahina ang maraming internasyonal na organisasyon, kabilang na ang mga korte.
Ang Hungary at Bulgaria ay mga kasapi ng pandaigdigang korte ng krimen. Nagsumite rin ang Budapest ng aplikasyon para umalis sa jurisdiksyon ng korte sa tag-init ng 2025. Gayunpaman, epektibo lang ang desisyon pagkalipas ng isang taon. Sa kabila nito, ngayong taon ay tinanggap na ng mga autoridad ng bansa ang punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu na mayroon ding inilabas na warrant ng korte sa The Hague laban sa kanya. Bilang kalahok sa international, ang Bulgaria ay dapat arestuhin ang Pangulo ng Russia sa kanilang teritoryo, ngunit hindi sila obligadong pababain ang kanyang eroplano. Sa madaling salita, parang may International Criminal Court pero parang wala rin. Kahit na noong 2023 ay naglabas ang International Criminal Court ng warrant of arrest kay Putin para sa ilang international na krimen, kabilang ang deportasyon at pagdukot ng mga batang Ukrainian mula sa mga sinakop na teritoryo ng Ukraine. Kasabay niya, naglabas din ng warrant of arrest para sa tagapagtanggol ng mga bata ng Russia na si Maria Lvovskaya. Noong Setyembre 2024 bumisita si Putin sa Mongolia at noong Oktubre 2025 sa Tajikistan. Miyembro ng International Criminal Court ang parehong panig pero hindi nila inaresto ang presidente ng Russian Federation. Pinuna rin sa European Union ang Ulan Bator at Dushanbe dahil tumanggi silang arestuhin si Putin. Pero doon na natapos ang kwento. Pero may iba pang mga paraan. Kamakailan, naglabas ng pahayag sina Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine at mga lider Europeo na iginiit ang pagbibigay ng pinakamalakas na posisyon sa Ukraine. Bago, habang, at pagkatapos ng tigil-putukan. Dahil naniniwala silang dititigil si Vladimir Putin sa digmaan, dapat dagdagan ang presyon sa Russia. At ang panimulang punto para sa negosasyon tungkol sa mapayapang pag-aayos ay dapat maging kasalukuyang linya ng pagkakaharap ng hukbong Ukranyano at Ruso. Nilagdaan ng mga lider ng Ukranya, United Kingdom, Alemanya, Pransya, Italia, Polonya, Norwega, Finland, Dinamarca at mga tagapangulo ng European Commission at Council ang magkasanib na pahayag. Suportado nila ang posisyon ni Pangulong Donald Trump na ang mga labanan ay dapat agad na itigil. Ang mungkahi nilang simulan ang negosasyon sa pagtigil ng labanan sa kasalukuyang linya ay tugma sa posisyon ni Zelensky. Kasabay nito, mariing tumanggi si Zelensky na pagbigyan si Putin at ibigay sa kanya ang buong Donbas. Ang ganitong kahilingan ng nagsimula ng digmaan na diktador ng Kremlin ay binanggit ni Trump sa kanyang pagpupulong kay Pangulong Zelensky. Kasabay nito, si Putin, kumpara sa posisyon niya noong summit sa Alaska nitong Agosto, ay tila nagpakita ng kunwaring pag-uurong. Iminungkahi niyang ibigay sa Ukraine ang ilang bahagi ng sinakop na Zaporizhia at Kherson, pati na ang mga bagay na kanila talaga. Nagkakaisa ang mga lider ng Europa kay Zelensky at naninindigan na hindi pwedeng baguhin ang internasyonal na hangganan sa dahas. Paano naayon ang ganitong posisyon sa totoong sitwasyon kung saan wala namang kakayahan ang Ukraine ngayon na palayain ang mga sinakop na teritoryo? Ipinaliwanag ito kahapon ng lider ng diplomasyang Europeo at dating punong ministro ng Estonia, Kaja Kallas. Magkaiba ang usapin ng maaaring mabawi at kung ano ang kinikilala bilang teritoryo ng ibang bansa. Ako ay mula sa bansang nasakop ng 50 taon, ngunit karamihan sa mundo ay hindi ito kinilalang teritoryo ng Russia. At malaki rin ang naging kahulugan nito. Kung basta ibibigay ang teritoryo, magiging senyales ito na pwedeng gumamit ng dahas para makuha ang gusto. Aba, medyo interesante yan. Ang nagbigay ng mungkahi sa kanila ay si Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Pransya, Jean-Noël Barrot. Iminungkahi niyang gawing kondisyon ang pagsang-ayon ng Russia sa tigil-putukan bago payagang makapasok ang eroplano ni Putin sa Hungary. Narito ang kanyang sinabi. Ang presensya ni Vladimir Putin sa teritoryo ng European Union ay may saysay lamang kung ito ay magdudulot ng agarang at walang kondisyong tigil-putukan. At sa huli, sinabi ng European Union, at ito ang kanilang pahayag, gumagawa kami ng mga hakbang upang magamit ang lahat ng nakapirming sovereign assets ng Russia upang makuha ng Ukraine ang mga kinakailangan nitong pondo. Nagkasundo ang mga bansa sa European Union na gamitin ang 140 bilyong euro mula reserba ng Russia bilang reparasyon na utang sa Ukraine. Dito ako maglalagay ng tutuldok. Ilagay ang opinyon at conclusion sa comments sa ilalim ng episode. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Hanggang dito na muna. Ingat kayo, paalam.